ngayon, hindi na rin natin na ikakaila mga kababayan na bukod kay Senator Ping Lacson na talagang galit na sa isyong ito at gusto na may managot na mga big fish, hindi rin natin maikakaila mga kababayan na kahit ang taong bayan galit na rin po dito po sa nangyayaring issue at takbo ng politika dito po sa ating bansa. Dahil kung titingnan nyo, eto nga nakita natin galing po sa Abante News Online. Sabi po dito, pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng mga miyembro ng militanteng grupo ang tarpaulin ng mukha ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na umano'y may kinalaman sa maanumalyang flood control project sa Senate Building sa Pasay City bilang bahagi ng Black Friday protest mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, eto yan Yan nga mukha ni Jinggoy Estrada mga kababayan, pinagbabato ng itlog. Ayan diba, galit na kasi ang taong bayan sa kanila. Kasama pa yung mukha ni Joel Villanueva diba? Ayan hindi na rin natin may kakaila na galit ng mamamayang Pilipino sa kanila. Siyempre, ikaw ba naman, maya't maya ka naghugas kamay. Sabi nga dito, flood control scammers, panagutin. Ayan yan ang sinasabi ko sa inyo kanina pa, na kung walang mananagot na politiko, hindi po magugustuhan yan ng mamamayang Pilipino. Kawawa ang taong bayan, sa totoo lang, kapag nangibabaw yung interest ng mga politician at walang managot dito na politiko, dapat merong makulong dito na mga politician na talagang tumanggap at nakinabang, tumanggap ng lagay at nakinabang ng pera mula sa pondo ng ating gobyerno. Pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, ituloy pa natin. Baka sabihin nung iba, binasa lang natin yung article at wala tayong sapat na video para ipakita etong issue ng tarpaulin na Estrada at Villanueva na pinagbabato ng itlog mga kababayan at pinagsisipa ng mga militanteng grupo. Ano po, ito i-play po natin. Galing po ito sa DZMM Teleradyo mga kababayan. I-play na po natin. Babato ng itlog ang larawan ng ilang senador dahil sa galit ng ilang rallyista sa mga anomalya sa flood control projects. Balita mula sa Senado, hati ni Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, Gabgon. Ayan Rica at Jeff, sumugod sa Senado ang ilang miyembro ng grupong Bunyog para ipakita ang matinding pagkadismaya sa anilay nangyayaring nakawan sa flood control project. Binato nila ng itlog ang tarpaulin na may muka ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva at tinawag pang bulaang propeta ang senador. Ayan Ito, lagi ko naman sinasabi mga kababayan, laging separate ang religion sa politika. Depende na lang kung sino yung makakaintindi nun. Tayo sa usaping religion naman mga kababayan, wala tayong pakialam dyan. Ano po, kung itong isang senator may religion na dinadala, wala po tayong pakialam doon po sa religion na yon at tere-respeto naman po natin yung iba't ibang religion dito sa ating bansa. Ngayon, pagdating naman sa pananagutan mga kababayan, lagi niyong tandaan na ito pong senador na ito, na si Senator Joel Villanueva, meron po siyang kailangang panagutan at kailangang sagutin, lalo na at binabato siya ngayon ng matitinding kontrobersiya at issue. So ngayon, kung titingnan ninyo, tinawag daw etong si Senator Joel Villanueva ng Bunyog mga kababayan na mga bulaang propeta. Kasi nga galit na galit ng taong bayan Di rin naman natin kasi masisisi ang mga kababayan Pilipino natin dahil nga syempre ikaw ba naman, mabalitaan mo na ganun lang ginawa sa pera ng taong bayan, sa pera ng sa pera ng mga tao na nagpapakahirap araw-araw para makabayad ng tax. 'Di ba? Tapos makikita nyo ganun lang kadali nakawin. Kahit sino manggagalaiti talaga dyan. Sa grupo, ayaw nilang matulad sa Nepal at Indonesia at Pinas kung saan sino pang ilalaan. Pero kung hindi nila mapananagot ang mga tiwali, hindi umano masisisi ang taong bayan. Ay, grabe mga kababayan. Ito maiba lang tayo ng usapin ng konti. Kung mapapansin ninyo yung issue sa Nepal, matindi yun. Bakit? Ginagaruti yung mga politician na kurap. Diba, yung iba nga tumatalo na sa ilog Diba? Dahil nga hindi na kaya yung gagaruti sa kanila, pag-aaspog sa kanila ng mga tao doon, ng taong bayan doon na nagalit sa mga kurap na politician. So ngayon, ang banta nitong militanteng grupo na pumunta ng Senado at pinagbabato yung mukha
ni Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, ang banta nila kung walang mananagot na politiko dito, hindi sila magdadalawang isip na gawin yung katulad ng nangyari sa Nepal. Yan yung iniiwasan natin na mangyari. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan na ang presidente ang unang nag-imbestiga at nanguna na ilabas yung mga pangalan ng sangkot sa mga anomalyang flood control na ito, lalo na yung mga pangalan ng kontraktor. So ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan, wag na naman sana dumating pa sa punto na maging katulad tayo ng Nepal at Singapore na umabot pa sa punto na susunugin yung mga yung mga opisina or mga Congress at Senado. Dapat kasi, ang mangyari ngayon, may managot na politician at dapat maging masusi yung investigasyon dito. Kasi kung wala talaga mananagot yan, baka umabot nga sa punto na mangyari yung sinasabi ng kabunyog din. Anyway, ituloy pa natin. Ikaw, Jinggoy! Dinalaw pa kita sa grabe sa kulungan dahil sa kasong plunder. Ikaw, Villanueva! Naghahasik kayo ng kabanalan pero numero 1 ka pala! Ayaw natin ng karahasan. Pero sino ang nagtutulak ng karahasan? Para ang mga tao magalit. Gusto natin ng isang payapang lipunan, makatarungan. Tama! Pero makatarungan ba yung nangyayari ngayon? Lalahok din ang grupo sa serye ng mga kilos protesta kontra korupsyon sa Setyembre 13 at 21. Biruin nyo, yung katuwiran ng mga kababayang Pilipino natin, ano yung sabi? Talagang iniiwasan nila na magkaroon ng kaguluhan. Pero sino ba ang nagsisimula ng kaguluhan? Siyempre, kung wala nga namang korap na opisyalis ng gobyerno, mga kababayan, kung wala nga namang korap na senador, congressman, hindi mapipilitan yung ating taong bayan na lumabas ng kanilang tahanan para ipakita yung kanilang boses na tinutulig sa nila itong mga korap na opisyalis na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Ay, sorry, hindi Singapore ha, Indonesian. Sorry. Indonesian. Salamat. At saka Nepal. Di ba may nangyari sa Nepal niyan? Wait, pakita ko sa inyo. Hindi Singapore ha, baka nagkamali lang tayo ng pagkakabanggit. Singapore ba yung nabanggit ko? Ito mga kababayan. Yung protesta sa Indonesia. Ayan, yung protesta sa Indonesia tapos sa Nepal. Ito yung sa Nepal Diba baka mamaya magkamali tayo Okay lang. Ayan. Bakit nyo mga kababayan kung gaano katindi sa Nepal? Yan Diba tindi ng mga rally sa Nepal. Nakakita nga ako dyan mga kababayan yung Finance Prime Minister ata yun. O yung Finance Minister. Grabe, nilatigo nila Kaya talagang Kaya sabi ko sa inyo, hindi na naman natin kailangan dumating pa sa puntong yon. Kasi unang-una, ang presidente mga kababayan ang nanguna sa investigasyon ng maanumalyang flood control. Yun naman mga bansa na pinagsagawaan ng rally like Indonesian at saka itong Nepal mga kababayan, yan naman po kahit siguro yung presidente mga kababayan ng Indonesian at yung prime minister ng Indonesian at itong Nepal siguro nakitaan din ng pagiging korap. Kaya nag-alsa ang taong bayan doon. Dito naman sa atin, kita nyo nga kahit si presidente na mismo, siya na ang nanguna mga kababayan na mapapanagot itong mga taong ito. Ano po, mabulgar yung ginagawang anomalya nitong ibang mga politikong ito. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Gabriel Gonzalez. Basta't may nangyari, nakareport agad. Ayan. Kung makikita ninyo, napakaliwanag naman po mga kababayan. Pinagbabato ng itlog ang pagbumuka nitong si Joel Villanueva at saka po nitong si Jinggoy Estrada. At ang isa pa dyan, kung makikita nyo, maliwanag naman na galit na ang ating taong bayan, ang mga kababayang Pilipino po natin, dito sa nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. So ngayon, ang isa pa po dyan, bukod sa mga kababayang Pilipino po natin, kahit ang presidente, galit na rin po mga kababayan dun daw po sa mga timawang politician na mahilig po talagang mangurap ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita po nating balita na kung saan ayon po dito sa News 5, ayon daw po kay PBBM sa kauna-unahang pagkakataon, ayon kay Secretary John Vic Remulla, nakita daw po niyang nagmura ang presidente. Kasi sabi po dito, wait lang. Yan.
Yan, sabi daw dito mga kababayan, for the first time nakitang magbura ni Secretary John Vic Remulla itong si PBBM dahil nga nakita mismo ng presidente yung at nabalitaan yung ibinulgar mga kababayan ni Bryce Hernandez at yung picture ng pera na nakalapag doon po sa lamesa. So ngayon ito i-play po natin. Kahapon nung magkasama kami, nung pinag-uusapan namin yung ramifications, kung ano ang nangyayari, yung picture ng 1 billion na sa table, tapos kung para kanino, para saan. Doon ko lang narinig nagbura ang presidente, sabi niya, lintik ng mga yan. Anong gagawin nila sa pera yan? Hindi naman nila makakain yan. Doon ko lang narinig talaga. Galit na galit talaga siya. He doesn't show it in public, but he was indignant over the impunity which people carried out their work. That their work, their abuse their power. He was indignant. Lintik yung mga tao niya. Lintik ang pera niya. Aagay nila yan. Hindi nakikita ng tao yan. Pero deep down inside, he's seething. May galit talaga siya sa mga taong to. Nako, hindi to. Matindi to mga kababayan. Asahan nyo na. Sa mga susunod na linggo, may malaking balita na paparating. Meron pong tao na masisibak mga kababayan sa pwesto. Siguro yung iba malulungkot sa mangyayaring yon. Pero sa akin mga kababayan, ako, sabi ko nga po sa inyo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa lahat ng mga magiging issue na paparating, laging ang suporta ko po kay PBBM mangingibabaw. Kasi unang-una, ang presidente po natin talaga ay desidido na tapusin ang issue ng korupsyon dito po sa ating bansa bago siya bumaba ng kanyang pwesto. Bago matapos ang kanyang termino bilang presidente ng bansang ito. Kaya ito, yung mga nagbabalak dyan na magsagawa ng rally, manggulo, pagpatuloy nyo lang yan. Pagpatuloy nyo lang yan. Huwag nyong pilitin ng presidente na magbaba ng martial law mga kababayan para tumigil lang kayo. Diba kasi meron mga nagbabalak dyan na di umano mga kababayan magsagawa ng rally at magsagawa pa ng kaguluhan. Diba may mga nagpo-post dyan na may bote, na may lamang gasolina, na may naka pang ang apoy, may mga nakamaskara pa nga daw, nakabonet para na sa ganon, kapag ka naghasik ng kaguluhan, hindi makikilala kung sino. At nakakapagtaka pa dyan, yung mga nanghihikayat mga kababayan ng mga malalaking influencer at rapper, yung mga rapper na iba ang kinakanta ay tungkol po sa ipinagbabawal na bato, pero ngayon nananawagan ng para sa bayan. Ang nakakapagtaka pa, yung ibang mga malalaking influencer, konektado pa doon sa isang politiko mga kababayan. Kaya nga ito para sa akin kung ang balak lang ng politiko na yon ay sindake ng presidente at ipakita na may power siya. May power siya at sobra-sobra yung suporta sa kanya ng mga kababayang Pilipino natin, wag nyo na pong ituloy yan. Kasi baka mamaya magulantang kayo, biglaan na lamang magkaroon nga ng kaguluhan at magbaba ang presidente ng martial law, o di lalo pang napaganda ang Pilipinas sa gagawin nyo. Diba? So para sa akin mga kababayan kung ako lang ang tatanungin, sabi ko nga po sa inyo, may tatamaan dito ng mga malalapit sa presidente. May tatamaan sa investigasyong ito ng mga kaalyado ni PBBM. Pero sana yung mga kababayang Pilipino natin, unawain nyo ang presidente sa kanyang ginagawang hakbang na ito para malinis ang Pilipinas sa issue ng korupsyon. Kasi sa totoo lang, kapag ka sobrang korap ng isang bansa, kung ikaw ay negosyante na foreign, mag-i-invest ka dito sa ating bansa, baka magbago yung isip mo Kasi ang iisipin mo, nako, baka mamaya makurap lang yung pera na i-invest ko sa bansang yon, kaya wag na lang. So yan yung iniiwasan na mangyari ni presidente. Kaya nga ngayon pa lang mga kababayan, uumpisahin na ni PBBM na tanggalin yung mga anay na yan sa ating gobyerno. At alam ko may mga masasaktan dyan, magagalit sa presidente, pero sana unawain nyo, ang ginagawang trabaho ng presidente ay hindi po madali. Dahil kinakailangan niya talaga na banggain kahit pamalapit sa kanya, basta sangkot yan sa maanumalyang nangyayari dito po sa ating bansa. Anyway, nagkamali lang ata ako ng pagkakabanggit. Yung tinutukoy ko kanina, hindi Singapore yon, Indonesia. Indonesia at saka Nepal. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway mga kababayan, ituloy pa natin ito. He was indignant over
over the impunity which people carried out their work. That their work there. Sabi dito, clue, sino yung masisibaklo? Malaki po yung tiyan. Malaki po yung tiyan, mga kababayan, kasing lusog nung buhaya na kinain namin sa Thailand. Anyway, mga kababayan niya na maliwanag, nakita daw ni Secretary John Vic Remulla kung paano magalit ang presidente. At maliwanag daw naman na ito pong presidente ay galit talaga dun sa mga tao na yon na sangkot sa matinding korupsyon. Lalo na sa isyo ng flood control, mga kababayan. So asahan nyo na sa mga susunod na linggo, buwan, meron po tayong malaking balita na mababalitaan na may isang tao na mawawala sa kanyang posisyon, mga kababayan. Yung posisyon na yon na matagal-tagal na niyang iniingatan. So abangan nyo lang mga kababayan kung sino yung tao na yan.